Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, July 6 na po 2026, nararamdaman na po ang hagupit o lakas ng Super Typhoon Bobby o tatawaging bagyong Inday sa Saipan Island at ilang bahagi po ng Guam dahil sa Category 5 na lakas ng hangin nito. Pagdating naman po ng July 7 hanggang July 8, ang pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Aalamin natin ang mga direktang lugar na maaapektuhan nito, gayon din ang mangyayaring pagpapalakas nito sa habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Pero bago natin ipagpatuloy, huwag niyong kakalimutan na i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel. Importante para malaman ng mga kababayan natin ang lagay ng ating panahon. Sa pinaka-latest na update po, pagtatala ng Pag-asa, patuloy pong kumikilos etong Super Typhoon Bobby o Super Typhoon Inday diyan po sa may Saipan Island. Yung mga lugar po na yan o yung lugar po ng Saipan Island ay halos 1/3 po ay mga Pilipino. At nawalan na rin po ng kuryente yung mga lugar na yan at ngayon patuloy na nakakaranas ng malalakas po na hangin. Sa pinakahuling pagkatala po, ito pong malakas na hangin dulot po ng Super Typhoon Bobby ay sobrang nararamdaman na sa Saipan Island. Kahapon pa po yan at nakakaapekto ang makapal na outer rain band nito sa malaking bahagi po ng lugar. Ito ang katanungan ng mga kababayan natin. Sa pagpasok ng Super Typhoon Bobby o tatawaging Super Typhoon Inday sa ating Philippine Area of Responsibility, pagdating po ng Martes ng gabi hanggang sa Miyerkules po ng umaga ay possible o mataas ang tsansang itaas agad ng wind signal number 4 sa malaking bahagi po ng Northern Luzon. At ito ang mga lugar na maapektuhan yan. Sa pinaka-latest po na pagkatala ng Pag-asa, alamin muna natin kung nasa na nga ba ang pinaka-lokasyon o direction po ng Super Typhoon Inday. Sa pinaka-latest forecast track po natin, huli po itong namataan na meron pong lokasyon na 2,585 kilometers east of southeastern Luzon. Tinataglay po ang hangin na 205 kilometers per hour at may pagbugso naman po na umaabot sa 250 kilometers per hour. Ang pagkilos niya medyo mabagal pa northwestward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Kung makikita nyo sa ating screen, ang sirkulasyon po ng malakas na bagyo ngayon ay talagang masyadong malawak. Kung ikukumpara natin sa mga naunang bagyo, ay walang sinabi. Yung mga naunang bagyo, sobrang lakas at malawak talaga. Yung pinaka tinatawag natin na pag-ikot ng kanyang hangin o radius ng kanyang hangin ay kayang sakupin po ang malaking bahagi ng Luzon. At dito sa ating isang illustration, makikita nyo naman yung nangyayaring epekto nito o pagtama ng direkta sa Saipan Island. Marami mga Pilipino dyan. Kaya dapat ipanalangin natin yung safety po ng ating mga kababayan. Nawalan na rin ng kuryente para sa safety po ng mga kababayan at ng mga nakatira po doon. Ito po. Ayon po sa pagkatala ng Pag-asa, etong malakas na bagyong tatawagin Super Typhoon Inday ay kasing lakas po ng Super Typhoon Yolanda o ng bagyong Yolanda. Alam naman natin kung gaano kalakas yung Yolanda at yun po ay maikukumpara natin dito sa Super Typhoon Inday. Alamin natin yung mga track na pwede pong mangyari sa magiging direction po at mga lugar na maaapektuhan po nitong pong Super Typhoon. Meron po tayong tinatawag na track and wind forecast po nito nga pong Super Typhoon Inday. Ito po para din sa kalaman ng bawat asa, sa July 7 hanggang July 8 ang direktang pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Lalapit naman ito sa ating Philippine landmass pagdating po ng July 9. Sa July 10, diyan magkakaroon ng malakas na epekto. Pero sa ating pinaka-forecast, hindi nakikita na magkakaroon ito ng direktang paglandfall o pagtama sa ating kalupaan o sa ating Philippine landmass. Ang tinutukoy natin dito, yung pinaka-extension lang ng hangin niya, ang didikit dyan po sa Northern Luzon, maaapektuhan din ang Eastern Visayas, ang Central Luzon, ilang bahagi ng Metro Manila, ang Bicol region, yung mga lugar na yan. Dahil malawak po yung sirkulasyon po ng hangin nito. Ngayon din, maraming naguguluhan dahil nga kung may super typhoon, bakit napakainit o maalinsangan po ang hangin? Balikan natin itong super typhoon at i-explain ko lamang sa inyo ng mabilisan yung ating tinatawag po na forecast weather condition. Ngayon po, sa tinatawag po natin na forecast weather condition, aktibo po muli ang tinatawag natin na easterlies o maalinsangang hangin
na nanggagaling po sa Karagatang Pasipiko. Sa area po ng Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora at Quezon, asahan natin lalo na ho sa hapon ang maulap na kalangitan na meron po mga pagkulog at pagkidlat dahil po sa easterlies o malisang hangin na gagaling sa Karagatang Pasipiko. Yung easterlies pansamantalang mararamdamang hanggat hindi pa pumapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ang malakas na bagyo. Pagpasok po ng bagyong Inday, mawawala na ang epekto ng easterlies o maalinsangang pong hangin. Sa Metro Manila naman, the rest po ng Luzon, Visayas at Mindanao, mataas o mas mataas ang tsansa ngayon ng mga localized thunderstorms. Usually sa hapon po at sa gabi yung mga pag-uulan na naidudulot at may dalawang kategorya ang thunderstorms. Merong severe at meron naman pong mahina. Ngayon, ganito po ang mangyayari ngayon. Kahit po walang direktang paglandfall sa ating Philippine landmass, ito pong Super Typhoon Inday o Super Typhoon Bobby, palalakasin naman ito ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang nakikita kasi natin dito, hindi po yung Super Typhoon Inday ang magbibigay ng mga malalakas o tuloy-tuloy po na mga pag-uulan. Dahil nga po pag pinalakas ng Super Typhoon ang habagat, consistent ang hangin yan sa kanlurang bahagi ng ating bansa na siyang magkakaroon na dobleng epekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at ng Mindanao. Ito po, marami kasi nagtatanong kung ano-ano ba yung mga lugar na maapektuhan at tatamaan ng trap o extension po ng hangin nito nga pong papalapit na Super Typhoon Inday o Super Typhoon Bobby. Alamin muna natin and then proceed tayo doon sa ibang mga information. Ito pong Super Typhoon, habang papalapit yan, papasok ng ating Philippine Area of Responsibility, Martes hanggang sa madaling araw po ng Miyerkules, una pong mararamdaman yan sa parte po ng Eastern Visayas. Pag sinabi ho kasi natin na Eastern Visayas, yan naman talaga yung bumubungad o yung pinaka nagiging sentro po no, ng tinatawag natin na nararamdaman o sumisentro o bumubungad sa paparating po ng mga bagyo. Pag sinabi po natin na Eastern Visayas, ito po yung mga lugar po na dapat po maging handa at maging alerto dahil marami po talaga yan. At hindi lamang po iisang lugar ang dapat po nating bantayan dito. Kasama po sa dapat maging alerto ang Biliran, ang Eastern Samar, ang Samar, Northern Leyte and Southern Leyte sa may bandang Eastern Visayas. At ito naman pong Super Typhoon Bobby, mas aangat pa yan at mararamdaman ng epekto dito naman po sa Northern Luzon. Sa may Northern Luzon naman, mataas ang tsansa na itaas sa wind signal number 3 hanggang wind signal number 4 kapag nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday o Super Typhoon Bobby. Huwag kayong malilito yung Bobby ho kasi yun po ay ang kanyang tinatawag natin na international name. So alamin natin yung mga lugar naman dito po sa may bandang North Luzon. Sa North Luzon kasama sa dapat maging alerto at maging handa ang Ilocos Norte, ang Ilocos Sur, kasama pong La Union, Pangasinan, yang mga lugar ho na yan. Kasama rin ang Cagayan Valley, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, at ang area po ng Batanes. Maging alerto at maging handa. Sa parte naman ng Cordillera Administrative Region, kasama rin ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, at ang Mountain Province. Yang mga lugar na binanggit ko, mataas ang tsansa na itaas sa wind signal number 4 yung mga area na yan kapag nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility ang banta ng malakas na bagyong Inday o Super Typhoon Inday. At pagkatapos po ng parte ng North Luzon o ng Northern Luzon, maapektuhan naman po ng malakas na bagyo ang ilang bahagi po ng Central Luzon, ang Bicol Region, yung mga lugar ho na yan na dapat po nating paghandaan. Pag Bicol Region, dapat maging handa at maging alerto ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at ang Sorsogon. Ngayon, lilinawin natin. Ang mga bagyo po ay may iba't ibang kategorya na dapat po nating maunawaan. Hindi kasi pwedeng dapat super typhoon lang. Gaano kalakas ba? At ano yung mga direktang epekto nito sa mga lugar po na matatamaan niya. Etong Super Typhoon Inday, sinabi ko na pasok yan sa Category 5. Pag Category 5 po ang isang bagyo, yan po ay nagtataglay ng pinakamahina na yung 185 km per hour o yung pinakamalakas ay aabot sa 300 km per hour na lakas ng hangin. Pinakamax na yon at yun
talagang sobrang delikado at mapaminsala. Nakita nyo naman no, sa ating illustration, yung nagiging epekto o hagupit ng lakas ng kanyang hangin dyan po sa Saipan Island. At makikita nyo yung mga kababayan natin doon, ipag-pray ho natin yung safety ho nila, yung kaligtasan nila dahil hindi po biro. And then after naman, magbigay ng matinding pinsala o mga malalakas na hangin ng super typhoon dyan po sa Saipan Island, susunod naman po dito sa ating bansa o sa ating Philippine Area of Responsibility. At pag mahinang bagyo naman, yun yung tinatawag natin tropical depression, tropical storm, hanggang severe tropical storm. Pag malakas na, category 4, category 5, typhoon at super typhoon na category po ng mga bagyo. Ngayon ho, bibigyan ko ho kayo ng mga paalala. At kinakailangan, eto po mga paalala na sasabihin ko sa inyo, i-note po natin. At wag po natin basta-bastang baliwalain dahil talagang delikado itong paparating po na bagyo. Ngayon po, ito, para po malinaw sa ating lahat sa mga kababayan natin. Kapag ang bagyo po ay papalapit na 1 o 2 araw bago ito pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, kinakailangan po ang gawin natin dito, yung mga bahay ho ninyo na malalapit po sa mga matataas na puno, kinakailangan po putulin natin yung mga sanga na possible na bumagsak po sa ating mga kabahayan. Yung mga puno po ng kawayan, yan mabilis yan tumumba kapag malalakas po ang epekto ng hangin. Ito naman, yung mga low-lying areas sa Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, linisin ho natin yung ating kapaligiran dahil once po na magkaroon na ng malakas na epekto, ito pong super typhoon na paparating at magpaulan, mataas po ang tsansa ng biglaang pag-flow o pagtaas ng tubig. Kinakailangan din meron tayong go bags, emergency kit, merong flashlight, tubig, pagkain. Importante ho yan at kahit konting cash dahil magsasarado ang mga ATM machine, ang mga bangko kapag naitala na yung mga lugar natin na merong wind signal number 1 hanggang signal number 4. Hindi po papasok sa pagiging wind signal number 5 etong super typhoon Inday dahil yung pinakasentro, pinakamata niya hindi naman tatama sa ating Philippine landmass. Yun po yung kagandahan dito. Pag month kasi ng July, eto, explain ko ng mabilisan, may mga bagyo na tumatawid sa ating Philippine landmass tulad ng naunang bagyong Henry. Meron ding mga bagyo ng mga malalakas, nagre-record ba ito no? At hindi nagkakaroon ng direktang paglandfall. Yung mga malalakas na bagyo, yun po usually yung mga nagre-record. Yung mga mahihina naman ang dumediretso o tumatawid po sa ating Philippine landmass. At kabilang dyan, sa hindi tatawid sa ating Philippine landmass, eto nga pong banta ng malakas na bagyong tatawagin po nating Super Typhoon Inday. Ngayon po, ang sinasabi ng mga kababayan natin, hindi naman daw yan magbibigay ng matinding epekto. Dahil nga po yung Super Typhoon Francisco, ang sinasabi ng mga kababayan natin, hindi nga daw nagpaulat pero Super Typhoon. Ito pong banta ng Super Typhoon Inday, ibang-iba doon sa mga naunang bagyo. Ang Pag-asa po mismo at sa ibang mga weather update at mga source natin, kasing lakas po ng Super Typhoon o ng bagyong Yolanda, yung magiging lakas po ng Super Typhoon Inday. Dahil hindi po dapat tayo maging kampante at hindi tayo basta magsawalang bahala lamang. Kinakailangan ngayon pa lamang po ay mag-asikaso na po tayo. Dahil hindi pa pwedeng babaliwalain natin yan. Ito pa yung isang paalala ko, i-safety rin ho natin yung mga importanteng gamit natin, mga dokumento, mga papeles, sa mga lugar po na mga matataas na hindi po mahahagip o mababasa. Kailangan din po mag-imbak o mag-stock tayo ng pagkain na tatagal po ng pang ilang araw. Dahil ito pong banta ng super typhoon na paparating, kahit walang direct na paglandfall, ay palalakasin naman ito ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Marami nagtataka, no? Sunod-sunod yung update sa paparating na malakas na bagyo, pero napakainit o sobrang maalinsangan. Samantalahin na ho natin hanggat umiinit pa. Dahil yan yung tinatawag natin na monsoon break. Palagi naman ina-explain ni Kuya Francis, kapag umaraw, hindi ibig sabihin walang bagyo. Meron tayong monsoon break at ang monsoon break is yung tsansa para tayo ay mag-asikaso at maging handa. Yung mga bubong ho ninyo na walang tibay, kinakailangan lagyan natin ng pabigat o talian para once na matamaan ng malakas na hangin, hindi po liliparin yung bubong natin. Importante ho yan. Eto pa, napaka-importante nito, ipanalangin natin na itong super typhoon, nakikita nyo naman sa ating monitoring screen, ay mas mag-record pa at hindi bumaba ang direksyon nito o yung tinatawag natin na area of probability
dyan po sa may parting Northern Luzon o extreme Northern Luzon dahil dyan talaga yung magiging impact niyan. O dyan talaga sa may bandang Northern Luzon yung magiging direktang pagtama ng trap o extension po ng kanyang hangin. Wala namang imposible sa panalangin natin at itong super typhoon ay kayang-kayang ipalayuin o ilihis po ng Panginoon para hindi po direktang tumama yung extension ng kanyang hangin. At eto, marami din nagtatanong kung yung naramdaman bang epekto hagupit ng Super Typhoon Inday o Super Typhoon Bobby dyan sa Guam, sa Mariana Island, sa Saipan Island ay mararamdaman din ba yung same effect dito sa Pilipinas? Ito po, i-explain ko ng mabuti sa ating mga kababayan, gayon din sa ating mga senior para hindi po kayo kabahan at matakot. Ito pong Super Typhoon Inday, uulitin ko, hindi ito maglalandfall sa ating Philippine landmass. So yung kabuuan ng lakas ng Category 5 na bagyo, Super Typhoon bagyo, no? Hindi natin mararamdaman. Ibig sabihin yung buo ng lakas ng Super Typhoon hindi mararamdaman. Pero yung extension ng kanyang hangin ang ating mararamdaman diyan po sa parte ng Eastern Visayas kasi maaabot talaga yan. Diyan sa parte po ng Central Luzon, sa Northern Luzon, sa Bicol Region, yan pong mga area na yan. Diyan naman po sa kanlurang bahagi ng Palawan, kanlurang bahagi po ng Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon ay maapektuhan naman ng habagat o ng southwest monsoon. Hindi naman natin talaga sobrang pinapangambahan yung magiging direktang epekto po ng Super Typhoon na Inday dahil once na yan is lumapit na at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ng Tuesday hanggang sa Wednesday, pagdating po ng Friday hanggang sa Sabado, unti-unti na yung lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat magbibigay pa rin ng epekto, malakas na epekto yan, mag-iiwan naman yan ng malakas na impact o magkakaroon naman tayo ng mas pinalakas na habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Doon nga po sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential po na inilabas ng Pag-asa pagkatapos po ng Super Typhoon Inday, may panibagong sama ng panahon na naman na mabubuo o madedevelop dyan sa may silangang bahagi ho ng ating bansa at yung panibagong banta ng sampa ng panahon na yon ay tatawagin pong bagyong Josie. Sa ngayon, yung panibagong banta ng sama ng panahon na yon, hindi naman siya banta bilang super typhoon. Pero mas mataas yung tsansa na yon ay magkaroon ng paglandfall sa ating Philippine landmass. Ngayon ho, isama rin natin para sa mga kababayan natin na umabot dito sa dulo ng ating update o ng weather update ni Kuya Francis. Unang-una, papalapit ang super typhoon. Anong araw papasok sa ating Philippine Area of Responsibility? Madaling araw po ng Martes hanggang sa umaga po ng Miyerkules ang pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility. Pangalawang tanong, agad bang mararamdaman ang epekto ng malakas na bagyo? Hindi agad-agad po dahil meron tayong tinatawag na warning lead time. Ano-ano naman yung mga lugar na itataas sa wind signal o magkakaroon ng wind signal number 1 hanggang signal number 4. Ayon po sa forecast track o pagkatala ng Pag-asa, pagpasok po nito sa July 7 hanggang July 8, agad na itataas po ang wind signal number 4 sa mas malapit na lugar dyan po sa Northern Luzon. Paano naman ang Eastern Visayas? Ang Eastern Visayas, mataas ng tsansa na itaas ang wind signal number 1 hanggang number 2 dahil mas kakaunti yung extension ng hangin na tatama po sa area ng Eastern Visayas. Ganon din sa parte ng silangan po ng Mindanao. Mga isolated light rains and heavy rainfall asahan ho natin lalo ho sa hapon ho at sa gabi. Kaya naman, lagi ko sinasabi, kapag ganitong bagyo season tayo, dapat laging naka-alerto at maging handa ang ating mga kababayan. Ngayon po kasing July, nasa 2 hanggang 4 na bagyo po ang ating minomonitor na papasok po sa ating pong Philippine Area of Responsibility. Merong mga malalakas dyan sa 2 hanggang 4 na bagyo naman. Meron naman pong mga mahihina. At ang mga pangalan ng bagyong papasok sa ating par, unang-una na nga po, no? Yung Inday, Josie, Quiapo at yung Luis. Alam naman natin na hindi tayo magdedepende sa kung ano yung pangalan ng bagyo, kung malakas o hindi. Magdedepende tayo doon sa advanced weather forecast and dapat lagi po kayo nakaantabay sa weather update ni Kuya Francis. Dito po, hinihimay-himay natin, binibigyan ko kayo ng paliwanag sa mga posibilidad na pwedeng mangyari sa senaryo po ng papalapit po o pagtama ng bagyo. Kaya huwag kayong maiinip o huwag kayong magsasabi na Kuya Francis, napakahaba naman ng explanation nyo dahil po inaaral natin itong mabuti para po magbigay ng information. Kaya po malaking bagay sa akin kung isi-share nyo yung ating weather update. Muli,
Ngayong araw po ng Lunes, yung lalabas po ng bahay, papasok sa trabaho sa eskwela, magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho ito sa mga biglaang pag-uulan. Maraming salamat, mag-ingat po tayo at God bless po sa inyong lahat.